Bakit pa kasi kailangan mag-aral? Isa ka din ba sa may tanong na ganito? Ano kaya sa tingin mong dahilan? Eto lang naman ang pinaka-basic season ng buhay natin. Pero bakit napakarami season na to ang nag-failed? Sa mga napadaan lang sa channel natin, ako nga pala si Bea, ate mong pretty na, hugutera pa. Bago ka lang sa channel natin, pwede mo siyang i-click. Subscribe ka na din para naman updated ka sa mga bawat videos na gagawin ko. And back to our main topic, ano ang madalas na reason kung bakit napakaraming nag-failed sa learning stage? Number 1, pinakauna sa lahat, hindi marunong makinig sa mga magulang o sa nakatatanda. Una pa lang yan sapul ka na agad. At dahil nga hindi ka marunong makinig, number 2, napariwara lang naman ng maaga. Pero wag ka, natuto. Natutong mag-cutting, bumarkada, magbisyo, at natutong magka-jowa. At dahil nga natutong magka-jowa ng maaga nang wala pa sa panahon, number 3, ayun, naging maagang nanay at tatay. Nag-umpisa lang yan sa hindi pakikinig Isa din sa mga reason kung bakit nag-fail sa learning stage. Number 4, overconfidence. Lahat talaga ng bagay na sobra nakakasama. At ang ending, hindi ka na nag-grow. Wala nang learning na nangyayari. Kasi pag puro yabang na yung nasa utak mo, hindi na open yung puso mo para tumanggap ng idea ng iba. At syempre, hindi lang naman lahat ng dahilan ng failure yung 4 na nabanggit ko. Kadalasan, number 5, wala lang talagang susuporta. Ang tao kasi, kadalasan, support system na yung kailangan nun be it emotional or financial. Kung minsan din, kailangan natin ng tao na magpupush sa atin or magsasabi sa atin ng, kaya mo yan! Kaya kung wala pang nagsasabi sa'yo, si Ate Bea na lang. Alam kong magaling ka na, pero galingan mo pa. Kasi alam kong kaya mo yan. Ikaw pa ba? At eto nga, alam mo ba yung good news? Siyempre, kung merong failure, dapat may success. Dahil dito sa channel natin, hindi ako papayag na puro failure lang yung maririnig nyo. At ngayong alam nyo na ang ilan sa dahilan kung bakit madalas na nagfe-failed sa learning stage. Pag-usapan naman natin ang path to success, syempre. Basic and maikli lang naman to. Sing-ikli ng pasensya mo. Path to success para ma-overcome natin ang pagiging failure sa learning stage? Number 1, pray and read Bible. Ang corny, no? Pero teka. Tapusin mo muna to. Kasi madalas, kung ano yung pinaka-basic, yun pa yung hirap tayong gawin. Sa prayer kasi, doon nakikinigan Diyos sa atin. Doon mo pwedeng itanong sa Kanya lahat ng gusto mong itanong at lahat ng gusto mong pwedeng sabihin sa Kanya. Tingnan mo yung sinabi dito sa Jeremiah 29:12. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. Kaya kung wala nang gustong makinig sa kwento mo, si Lord gusto yun. Alam mo na ngayon kung bakit mahalaga ang prayer. Read Bible naman tayo. Ang conversation kasi, two-way yan. Hindi pwedeng puro salita ka na ng salita, hindi ka marunong makinig. And through Bible reading, doon naman tayo kinakausap ni Lord. Tingnan mo yung sinabi sa Bible, sa Psalms 119, verse 105. Your word is a lamp for my feet and a light on my path. At anong connect nito sa mga sinabi ko? Kasi di ba nga, kasama to sa path to success and kasama yung salita ni Lord na mag-guide sa atin saan man tayo magpunta. Hay, alam mo ba na napakasarap sa feeling ng assurance na hindi ka nag-iisa? Yung pakiramdam na kasama mo si Lord kahit saan ka magpunta? Alam mo ba, dun pa lang, panalo ka na. Number 2, listen to your leaders. Hindi drug leaders Ang mga leaders na gustong pag-usapan dito, yung mga taong inilagay ni Lord sa buhay mo para mag-guide sa'yo. Like mga magulang mo, pastors mo, boss mo, lahat ng mga inilagay ni Lord na tao sa buhay mo na makakatulong sa growth development mo at learning stage mo. Lahat sila, sundin mo. Pero kung sa tingin mo may mali sa kanila, baka yung puso mo yun. And alam mo ba, hindi nagkamali si Lord sa paglalagay ng mga tao sa buhay mo para i-guide ka. And last but not the least, paano magiging matagumpay sa learning stage? Number 3, Bible reading. Teka, parang naulit lang? Ganun talaga. Nanay mo nga paulit-ulit Bakit? Hindi ka kasi nakikinig. Kasi naman. Yun talaga yung totoo. Tingnan mo yung sinabi dito sa Joshua 1 verse 8. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written on it.
Then you will be prosperous and successful. Astig, di ba? Tingnan mo nga, hindi ka lang basta matagumpay. Prosperous pa. Kaya mga B, kung nasa seasons of learning ka, dapat may pagkatuto talaga, even in literal meaning. Kung nag-aaral ka, embrace your season. Mag-aral ka, magtapos ka, graduate ka. Return the favor sa nagpapaaral sa'yo o sa magulang mo. Kasi in the end, B, hindi yan para sa kanila. Para sa'yo yan. Kung ikaw naman, B, ay isang adult na at gusto mong matuto, well, hindi naman batayan ang edad para matuto ang tao as long as gusto ng puso natin. At alam mo ba na ang Diyos ang naglalagay ng magandang pangarap sa puso natin? At naniniwala ako na siya din yung tutulong sa atin para mangyari to. Kaya magpatuloy ka.